o sabihing abnormal ang ganitong pangyayari. Ang pananampalataya sa Diyos ay kumikilala sa kapangyarihan na ang lahat ay for nothing is impossible with God. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ang gabing ito ay masayang pagtitipon nating mga lingkod ng Diyos. Tayo'y sumasamba sa pangalan ng Panginoon. O ipagdiwang natin ang gabing ito sa pamamagitan ng pagsamba natin sa Diyos na nagbigay buhay sa atin. Purihin natin siya sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay at patuloy tayong pinagkakalooban ng pag-asa at buhay. Si Jesus ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Purihin natin ang Panginoong Diyos na patuloy na nag-iingat at pagpapaalala sa atin at sa Kanyang nilikha. Salamatan natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng katagumpayan. Purihin ang Diyos na nagbigay sa atin ng lakas at buhay. Tayo po'y manalangin, tayo pong lahat. O Diyos, Ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-asa sa magitan ni Jesus na iyong pinagloob sa mundong ito. Salamat po sapagkat nagkaroon muli kami ng lakas at tiniyakan ng anumang pagsubok at panganib ay hindi makatitinag sa amin. Sapagkat ipinakita mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng isang babae na si Maria. Salamat, Panginoon, sa iyong himala, nagkaloob lagi sa amin ang tapang. Patnubayan mo po kami, O Panginoon, sa aming gawain at pananambahan ngayon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Gentle Mary, lay her trial, lowly in a
Sabay-sabay po nating itaas ang ating mga kamay. Sabihin po natin, sumaati ng kapayapaan ng Panginoon. Sumaati ng kapayapaan ng Panginoon. Iabot po natin ang ating mga kamay at papagpayin ang kapayapaan at pagkakaisa. God is good. All the time. Palakpakan po natin ang Panginoon, nating Panginoong Jesus na ating po pinagdiriwang ang kaarawan. Malapit na nga po ang kaarawan ng ating pong Panginoong Jesucristo at damang-dama po natin ngayon sa ikatlong linggo ng ating gabi-gabing pananambahan ang kanya nga pong pagpapala, ang mga biyaya na hatid po ng ating pagdiriwang na ito. Purihin po natin ang Panginoon kasama ang lahat ng ating pong mga kapatid na naririto ngayon sa nakatatlong gabi na po sa ating simbang gabi at doon din naman sa ngayon lamang natin nakasama. Salamat po sa Panginoon. At sa mga kapatid po natin na wala dito sa loob ng santuario, subalit kasama natin sa pananambahan sa pamagitan po ng live worship broadcast through Ustream sa internet. Tayo po ay nagpapasalamat at atin pong nadarama na ang tunay na nagbibigay sa atin sa ganito nga pong ating pananambahan ay ang ating pananampalataya, ating pag-asa at ang pag-ibig sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Atin pong pinagpapasalamat sa Diyos ang maraming mga pagpapala at nais po natin na ngayon ay batiin ang mga nagdiriwang po ng kaarawan, ang mga kapatid na Crisanto Tadiosa III, Simon Aaron Barquilla. At kung may nagdiriwang pa rin po sa araw na ito na hindi po nakatala sa ating bulletin,
binabati po natin ng maligayang kaarawan. Awitin po natin ang maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buhay. Kahimanawari lumawig ang buhay. Opo, sa ikatlong gabi po ng ating pagsamba, ngayon nga po ang ating mga tigapanguna ay ang ating McGill Memorial School family. At binabati po natin lahat ng ating mga faculty and staff at gayon din po ang ating school board at ang bahagi po ng McGill Memorial School family. Tunay na nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa ministeryo ng pagbabahagi ng banal na karunungan mula po sa paaralan ng ating Panginoon na ipinagkatiwala sa McGill Memorial Church. At sa susunod na gabi po, bukas po ng gabi, ang ating pong tigapanguna ay ang United Churchmen. At sa ikadalawampu po naman ay ang McGill Elderly Group Association o ang MEGA. At sa ikadalawampu at isa, ito po yung ating Congregational Christmas Fellowship. Ating pong inaanyayahan ang lahat ng ating pong mga kapatid. Ano po? Kaya po natitiyak natin na tayo po ay padami ng padami habang lumalapit na po yung mismong kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. At dito po sa Congregational Christmas Fellowship, ang ating oras, ating po itong tandaan at ibahagi rin sa iba, ay alas 4 ang simula hanggang ika-6 ng gabi. Alas 4 hanggang ika-6 ng gabi po tayo sa December 21. Ito po yung Congregational Christmas Fellowship. At yung ating simbang gabi po ngayon ay ika-6 ng gabi hanggang sa Huwebes ay ika-6 ng gabi. At sa araw naman po ng Sabado, tayo po ay alas 5 ng hapon. Ito po ay ang Children Christmas Service. Sa araw ng Sabado ay ika-5 naman po ng hapon. At ito po yung oras na sinusunod po natin. At sa ating Christmas Day worship, tayo po ay 1 oras, 9 to 10 ng umaga ang ating pananambahan. Tandaan po natin yon. Sa ating Christmas Day worship, tayo po ay 1 oras ang ating pananambahan, 9 to 10 ng umaga. Ating pong patuloy na ipanalangin ang mga gawain pong ito. At bukas po ay may pagpupulong ang ating Centennial Commission. Inaanyayahan po na sa ika-10 ng umaga, kung maaari po ay magsama-sama tayo ang bumubuo ng Centennial Commission, ika-10 pa lamang ng umaga, inaanyayahan na po tayo para sa ating pagpupulong. At sa araw naman po ng Huwebes, ito po ay meron pong McGill Memorial School Faculty and Staff Christmas Fellowship sa hapon. At sa umaga na naman po ay ang ating Prison Ministry Christmas Fellowship sa Quezon District Jail. Yun po yung former provincial jail. At sa Biyernes naman po ng hapon, mayroon po namang BGMP City Jail Christmas Fellowship. Ito po ay doon sa may motor pool. At sa araw po naman ng Sabado, naririto po ang ating gawain, nabanggit na po natin. Purihin po natin ang Panginoon at patuloy po nating itaas ang ating kagalakan at pagpapasalamat sa patuloy na paggabay po sa atin at pagkakaloob po ng kanyang masaganang pagpapala at higit sa lahat, pag-iingat at ang biyaya ng pagliligtas. Tayo po ay magsabi ng Amen. Ang babasahin ko po sa inyo ay buhat sa Lucas 2, talata
46 hanggang 49. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ay nakarinig sa kanya, ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" At sa Santiago 3:17, ito po ang sinasabi. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Pagpalain nawa tayo sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sang sanggon sapsasaban mandi, siyang sanhi kaligtasan natin mula sa Bethlehem, sa bayan ni David. Ang Mesyas ay sinilang, ang Panginoong Jesus. Ngayong Pasko, Alleluia ang bati kay Jesus, ang hari na mga hari. Karapat dapat ngang
purihin at sambahin ang Emmanuel, ang Panginoong Jesus. Hallelujah, purihin natin siya. O Gloria, itaas ang ngalan niya. Sama-samang sambahin siya, ang Panginoong Jesus, purihin na. Alleluia, awitan natin siya. O Gloria, itaas ang ngalan niya. Sama-samang sambahin siya, ang Panginoong Jesus, purihin na. Ngayong Pasko, Alleluia ang bati kay Jesus, ang hari ng mga hari. Karapat-dapat ngang purihin at sambahin ang Emmanuel, ang Panginoong Jesus. Alleluia, purihin natin siya. O Gloria, itaas ang ngalan niya. Sama-samang sambahin siya, ang Panginoong Jesus, purihin na. Alleluia, awitan natin siya. O Gloria, itaas ang ngalan niya. Sama-samang sambahin siya, ang Panginoong Jesus, purihin na. Alleluia, awitan natin siya. O Gloria, itaas ang ngalan niya. Sama-samang sambahin siya, ang Panginoong Jesus, purihin na. Sinabi ni Yahweh, ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gagantimpalaan ayon sa kanyang ginawa. Sa ngalan po ng McGill Memorial School, binabati namin kayo ng advance Merry Christmas and a Happy New Year. Sa pagharap ko po sa inyo upang ipahayag ang paksa, hindi po ako kinakabahan, subalit matindi po ang aking nadarama at iniisip. Dahil po I'm suffering from a severe cough and cold. Kaya pasensya po kayo kung sa panahon ng aking pagsasalita ay umiral ang aking kinatatakutan. Magandang gabi po. I quote,
For God so loved the world that he gave his only Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have an everlasting life. Unquote. Sa pagparito ni Jesus sa sanlibutan, marami siyang isinakatuparan. Marami siyang misyon. At ang isa nga rito ay pagbalik tanawan natin. Magbalik tanaw tayo sa sinasabi ko. Nang si Jesus ay 12 taong gulang pa lamang, isinama siya ng kanyang ina sa paglalakbay upang piyesta ng Pasko sa Jerusalem. Sila po ay naglakbay papunta sa Jerusalem maghapon. At umuuwi po naman, katulad din natin, pag tayo na miyesta, umuuwi rin tayo. Hindi napansin ng mga magulang na si Jesus ay hindi nila kasama. Ang akala ng ama, si Jesus ay kasama ng ina. Ang akala naman ng ina, si Jesus ay kasama ng ama. Kaya ang ginawa ng mga magulang, nagtanong-tanong sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, subalit walang sagot tungkol kung nasaan si Jesus. Kaya nagpasya ang mga magulang na bumalik sa Jerusalem. At pagkalipas ng 3 araw, natagpuan nila si Jesus nakaupo kasama ang mga guro at siya ay nakikinig, nagtatanong. Nandun na po ang magulang niya. At ang mga taong nakarinig sa ginagawa ni Jesus ay humanga dahil sa katalinuhan at karunungan ni Jesus. Ang sabi ng ina, bakit mo naman ginawa sa amin ang pag-aantay na ito? Balisang-balisa kami ng iyong ama. And ang sagot ng Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako dapat maglagi sa bahay ng aking ama? Ito na. Kaya po, pagkatapos noon, sila ay umuwi na, naglakbay papuntang Nazareth. Ganito rin po ang kaugnayan ng isang maikling pahayag. May nagdala kay Jesus ng mga bata upang ipatong Jesus ang kamay sa mga bata at ipanalangin. Pero ang ginawa naman ng kanyang mga alagad ay sinansala, pinagwikaan ang mga bata. Nakita ni Jesus, ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, sapagkat nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat katulad nila, inuulit ko po, naghahari ang Diyos. Yun po ay batay sa Matthew 19:13-15. Tunay na mahal ni Jesus ang bata. Alam naman natin, yung kasaysayan na siya ay napapaligiran ng mga bata. Anumang kulay, ang taglay ng mga batang ito, pula, itim, puti, dilaw at kayumanggi ay hindi niya pinaalis, kundi kanyang inipon pa ang mga bata. Bata pa po tayo, pinagkalooban tayo ng Diyos ng karunungan, katalinuhan, talento upang ito ay ating alagaan at paunlarin pa. Paano makakamit ang tunay na karunungan? Pwede po, kung hindi pa dinadala sa paaralan, sa pagbabasa, sa pagsulat, sa pakikinig, at pagsasalita na katulad na ginawa ni Jesus sa loob ng templo nang matagpuan siya
ng kanyang mga magulang. Ang karunungan po ay dapat magsimula sa pamilya, sapagkat doon nila huhubugin ang ugali, disiplina ng bata. Ito po ang sinabi, according to the rights set forth in Child and Youth Welfare Code, and I quote, every child has the right to a wholesome family life, which will provide him to love, care, understanding, moral values, and material security. Sa makatwid, ang pagsuporta sa anak ay talaga pong tungkulin ng ina. Kaya bawat anak ay may karapatan sapat sa pag-unlad ng karunungan, pisikal, spiritual, moral, at aspetong sosyal. At upang maging maganap ang lahat ng ito, kailangan po natin ang tinatawag na formal and quality education. Sa makatwid po, dadalhin ang bata sa paaralan. Sa paaralan, lalong malilinang ang magaganda, makabuluhan, aspeto na sinimulan na sa tahanan. Kumbaga po lamang ay pauunlarin ng guro ang mga natutunan ng mga bata. Sa paaralan, maraming pagsasanay. Ang mga bata ay pinauunlad pa ang mga talento. At dito, nagkakaroon din ang mga bata ng pagkakaisa, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, sa bayan, at sa kalikasan. Sa pamamagitan po nito, uunlad ang talento, kaalamang may katotohanan at karunungan. Kung anuman ang gawain ng mga mag-aaral sa paaralan, kailangan ang pagtutulungan ng magulang upang lalong yumabong ang karunungan at potensyal na kaloob ng Diyos na may kapal. Dapat ipalaala ng guro, ng mga magulang, na kinakailangan ay magsipag ang mga bata sa paggawa ng mabuti. Hindi lamang sa sariling kapakanan, kundi sa kapakanan din naman ng kapwa. Paano naman kaya ang tungkulin o responsibilidad ng pamahalaan? Every child has the right to the care, assistance, and protection of the state. Paano po ito ibibigay ng pamahalaan at ibinigay ng pamahalaan? Pagkakaloob ng free education in the elementary, high school, public schools. Meron pong compulsory education sa elementary, public schools. At ganoon din naman, ang pamahalaan ay nagbibigay ng scholarships for the less fortunate na may karunungan at potensyal na dapat kailangang linangin ng mga tao. Binigyang diin din ang kahalagahan sa kapayapaan at maayos, malinis na pamumuhay. Sa simbahan naman, lalong uunlad ang karunungan ng bata. Iba naman putahe ito pag nasa simbahan. Lalo nating inilalapit ang mga bata sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga Bible stories, binabasahan sila, nalalaman nila kung ano talaga ang nangyari kay Kristo mula nang siya ipadala rito ng pong may kapal sa sanglibutan.
Kaya po, dapat nating ituro sa bata ang daang dapat lakaran. At hanggang sa paglaki niya, hindi ito malilimutan. Ito po ay hango sa Proverbs o Kawikaan 22:6. Narito naman ang mga payo sa kabataang lalaki. Marami pong kabataang lalaki dito. Ito po, payo tungkol sa pagtatamo ng karunungan. Una, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Paano po kaya ito? Pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Kahit po hindi sa kabataang lalaki, kahit po sa lahat, tayo po ba ay may takot sa Diyos? Kung tayo ay may takot sa Diyos, talagang maiiwasan natin ang hindi magandang bagay. Kung sa kabataan, maaaring sila'y malayo sa drugs o sa anumang gawi ng mga kabataan. Dapat ang tao'y magtatamo ng karunungan at pag-unawa sa mga salitang puno ng buhay. Ikalawa, ang taong nais na siya'y dumunong kay Yahweh, matakot ang taong iyon. Ganun pa rin ho, halos magkatulad yung una. Sa makatuwid, binubuhay sa atin na kinakailangan may pagkatakot tayo sa Diyos. Hindi naman yung natatakot. Hindi po naman literal na matatakot tayo. Ang ibig sabihin ay tayo ay sumunod sa mga mabubuting gawa. At kung tayo ay masunurin, hindi tayo matatakot sa Diyos. Sa James 3:13, ganito ang pahayag. Sino sa inyo ang marunong at makakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wasto at malinis na pamumuhay na bunga ng pagpapakumbaba at karunungan. Naririto ang karunungan galing sa Diyos. At ito ang pagtutuunan natin ng medyo mahaba-habang panahon. Sapagkat ito po ang involvement natin, hindi po bata, hindi po kabataan, kundi tayo na ito para sa atin na ito. Una, kinakailangan ito po ang panuntunang ito ay nagsisimula lahat sa letter M. Kaya, ang mga salita ay nagsisimula sa letter M. Una, may malinis na pamumuhay. Ikalawa, maibigin sa kapayapaan. 3, mahinahon. 4, mapagbigay. 5, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi natatangi at hindi nagkukunwari. At narito pa rin ang isang salita na nagsisimula sa M, mahabagin. Ngayon po, suriin natin ang ating sarili. Pero, pag-usapan po muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng may malinis na pamumuhay? Hindi rin po ito literal na sabihin nating malinis ang ating bahay, maganda ang ating bahay. Malinis at maayos na pamumuhay. Paano po yun? Tayo po ba may involvement sa graft and corruption? Meron po ba tayong katiwalian na nagaganap sa kasalukuyan? Meron po kaya kayong mga gawi na nagawa ninyo nang hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos? Mamaya po, susuriin ninyo. Ang ikalawa po ay maibigin sa kapayapaan. Kaya doon sa aking unang mga sinabi,
binigyang diin ang kapayapaan at ang karunungan. Ang kapayapaan po ay hindi naman natin kailangan na sumama tayo sa digmaan, na sumama tayo para magkaroon ng kapayapaan. Ano po kaya ang ibig sabihin ng kapayapaan sa ating pamumuhay? Kayo po ba'y nakikipag-away? Hindi po. Kayo po ba ay pinagsasabihan ng ating kapwa-tao ng hindi maganda? Sapagkat kung pinagsasabihan tayo ng ating kapwa ng hindi maganda, medyo nagkakaroon na tayo ay mag-aaway. Pero kinakailangan po ilayo natin ang ating sarili sa pag-aaway, kundi kailangan yung understanding, pag-unawa at pakikipag-usap ng mahinahon. Ang ikatlo po ay mahinahon. Ano po kaya ang ibig sabihin ng mahinahon? Kayo po ba pa nagsasalita? Laging galit? Laging akala mo kung sino kayo? Lagi bang ganon? Mahinahon. Ang sabi nga, ang wika ay parang tabak o bulok na may talas magkabila. Kung tayo po ay mali ang sinabi, yun ho ay tatanggapin na ng ating kausap. Titiin na sa kanyang isip. Kaya po, piliin natin ang tamang salita kung ano ang dapat nating ipagkaloob sa ating kausap. Huwag po tayong matalas ang dila, matalas ang bibig. Kinakailangan po tayo ay maging mahinahon. Hindi po masama ang tayo ay magparaya. Kung anuman, hayaan na ninyo na tayo ay pagsabihan ng mahasama. Ang ikaapat, mapagbigay. Ngayon pong Pasko, kayo po ba ay hindi pa Pasko ay nagbibigay na? Nandyan yung ating bundle of joy. Kayo po ba'y nagbigay? Kinakailangan tayo ay mapagbigay. Meron tayong sinasabi natin na pagtulong sa mga mahihirap. Katulad ng ginagawa ng ating simbahan, tinutulungan ang mga nasa bilangguan. Binibigyan ng magandang katwiran, binibigyan ng hindi lamang pagkain personal, kundi pagkain na galing sa Diyos at mga salita. Ang kasunod po ay mapagbigay. Mapagbigay. Sunod, mahabagin. Pag kayo po ay pupunta dun sa mga lugar na makakakita kayo ng mga nakaupo nang hihingi. Suruin natin, hindi yung lahat namang manghihingi sa atin ay bibigyan natin. Pero yung na doon sa, yung dating yung top, anong tawag doon?